sa kagustuhan nga po ng Golden State Warriors na mapalakas ang kanilang roster ay balak na nga po nila ngayong kumuha ng 3 dating player ng Los Angeles Lakers. Yan naman ang ating unang storya na aalamin na susundan ko na rin ang balitang kaya nga daw po ni Kai Jones na patumbahin si LeBron James sa 1-on-1. Syempre, pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang napakomment at napansin nga po ng isang Utah Jazz coach ang ating kababayan na si Renz Abando. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Alam naman nga po ninyo mga idol na hindi pa nga tapos ang Golden State Warriors sa pagkuha ng mga bagong manlalaro ngayong off-season dahil hindi pa kompleto ang kanilang kasalukuyang lineup. Kaya dahil dyan ay may ilang mga bagong manlalaro na nga silang pinapag-workout na sa kanilang pasilidad. Sa katunayan, ayon nga po mga idol sa ibinulgar na balita ni Mike Scotto, 3 dating player nga po ng Lakers ang kasama sa mga binabalakang kunin ng Golden State Warriors na sina Kent Bazemore, Juan Toscano Anderson at si Stanley Johnson na pare-parehong nag-workout na sa Warriors noong mga nakarang araw, kasama na ang ilan pang mga free agent katulad na lamang ni Dwayne Dedmon, Will Barton, Jalen Noel at si Derek Favors. As of now, meron pa lamang nga pong kabuang 13 players ang lineup ng Golden State Warriors na merong NBA contract. Ibig sabihin, 2 player pa nga po ang kanilang pwedeng kunin. Kaya maswerte nga ang 3 nabanggit kong dating player ng Lakers, gayong malaki ang tsansa na mapasama sila sa Golden State Warriors. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang kayang-kaya nga daw po ni Kai Jones na patumbahin si LeBron James sa 1-on-1. Kabilang nga po mga idol sina LeBron James at Shaquille O'Neal sa mga pinakamagaling, pinakadominanting player sa liga. Ngunit sa kabila nga niyan, tatalunin lamang nga daw silang dalawa ni Kai Jones sa isang 1-on-1. Yes mga idol, ayon nga po sa naging post nito sa social media, pareho nga po niyang papatumbahin sina Shaquille O'Neal kung sakasakali mang maglaban sila sa loob ng court. Well, para nga po sa inyong kaalaman, si Kai Jones nga po ay parte ng Charlotte Hornets na papasok na sa kanyang pangatlong taon. Nag-average naman nga siya sa kanyang unang 2 season ng 3.4 points, 2.7 rebounds, 0.7 blocks sa kanyang 55% shooting sa loob lamang ng 12 minutes. Malayong-malayo sa average nila LeBron James at Shaquille O'Neal sa NBA. Kaya malinaw na naghahanap lamang nga ito ng papansin sa kanya sa pamamagitan ng pagtatrash talk nito kina LeBron James at Shaquille O'Neal na imposible rin naman niyang matalo sa isang laban. Habang dumiretso naman tayo dito sa ating huling storya, sa kumalat na balitang napansin at napakomment nga po ang isang Utah Jazz coach sa ating kababayan na si Renz Abando. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, naging maingay nga po ang pangalan ni Renz Abando sa ibang bansa, partikular sa Amerika, matapos maging maganda ang laro nito sa FIBA World Cup. Ilang beses rin naman siyang na-feature sa ilang mga media websites at pages katulad na lamang ng House of Highlights, kung saan ipinakita nga nila dito ang ilan sa kanyang mga ginawang nakakamanghang galaw sa Gilas, Pilipinas, kasama na ang kanyang teammate na
guard ng Utah Jazz na si Jordan Clarkson. Kaya mailan nga dito ang nag-react kasama na dyan at napakomment ang assistant coach ng Utah Jazz na si Mike Williams na pinusuan ng mismong highlights ni Renz Abando at naglagay pa ng apoy sa kanyang komento na nangangahulugang sobrang mangha siya sa naging laro nito at malayo pa nga po ang mararating ng talento nito sa basketball. So yun nga mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinagkwentuhan dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na inilalabas ko. I-follow nyo na, bisitahin at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.